May kamag-anak o kakilala ba kayo na gustong lumabas ng kulungan pero kulang ang pampiyansa o walang pera na pampiyansa? Huwag mabahala because under the Recognizance Act of 2012, pwedeng payagan ng hukuman na makalabas ang akusado sa pamamagitan ng recognizance. Ano ba ang recognizance? Under Section 3 of RA 10389, ang recognizance ay isang paraan na itinakda ng batas para makalabas pansamantala sa kulungan ang isang akusado kahit na wala siyang pampiyansa. Question: lahat ba ng akusado pwede mag-avail ng recognizance? Hindi po. Hindi pwedeng mag-avail ng recognizance kapag ang imposable penalty ng kasong kinakaharap ng akusado ay death, reclusion perpetua, o life imprisonment. For example, nakakulong si Pedro sa kasong murder. Pwede ba siya mag-apply ng recognizance? The answer is hindi po dahil ang penalty ng murder ay reclusion perpetua. Paano fiscal kung homicide lang ang kaso ni Pedro? This time, the answer is yes. Pwede siyang mag-avail ng recognizance dahil ang penalty lang ng homicide ay reclusion temporal. Saan ba ifa-file ang application or motion for recognizance? Sa korte po kung saan dinidinig ang kaso. Bakit sa korte? Kasi ang korte ang mag-a-approve ng application for recognizance. Pwede bang makapag-file agad ng application for recognizance pagkatapos mahuli at makulong ang akusado? Hindi po. Makakapag-file lang ng application o motion for recognizance after ma-arraign ang akusado. Ano ba ang arraignment fiscal? Ang arraignment po ay stage ng criminal proceeding kung saan babasahan ang akusado ng kasong isinampa laban sa kanya at tatanungin siya kung magpi-plead guilty ba siya o hindi. Paano fiscal pag nag-plead guilty agad ang akusado? Can he still avail of recognizance? Hindi na po dahil pag nag-plead guilty agad ang akusado, sisentensyahan na siya at isi-serve niya na yung parusa sa kanya. Applicable lang po ang recognizance kapag nililitis pa ang kaso at gusto ng akusado na makalabas siya pansamantala. The only instance where recognizance is allowed even if the accused has pleaded guilty is when the accused or convict has applied for probation, in which case he will be released on recognizance pending the approval of his application for probation. Ano ba ang mga documentary requirements para ma-approve ang application for recognizance? Under Section 6 of the said law, ito po ang mga requirements. Number 1, affidavit mula sa akusado na wala siyang kakayanan na magpiyansa dahil sa kahirapan. Number 2, Certificate of Indigency mula sa Social Welfare and Development Office ng munisipyo o syudad kung saan nakatira ang akusado. Number 3, Resolution recommending the grant of recognizance mula sa sangguniang bayan o sangguniang panlungsod ng lugar kung saan nakatira ang akusado. At number 4, fingerprints at mugshots ng mukha ng akusado. Ano pa ba ang ibang requirements? Bago i-approve ng korte ang application for recognizance, meron pang hearing na gaganapin kung saan bubusisain ng korte at ng piskal kung una, qualified ba ang akusado na mag-avail ng recognizance under Section 7 at pangalawa, qualified ba ang custodian under Section 8 sa nasabing batas. Now, kahit na qualified ang akusado na mag-avail ng recognizance, kung walang custodian na gustong umako ng responsibilidad, then hindi po marirelease on recognizance ang akusado. In other words, hindi siya makakapag-avail ng recognizance. Ano ba ang responsibilidad ng isang custodian? Under Section 9 po sa nasabing batas, the custodian shall undertake to guarantee the appearance of the accused whenever required by the court. A penalty of 6 months to 2 years imprisonment shall be imposed upon the custodian who failed to deliver or produce the accused before the court upon due notice without justifiable reason.
Sa Tagalog po, obligasyon ng kustodian na igarantiya na makakapunta sa korte ang akusado kapag pinatawag siya ng korte. Pwedeng makulong ng hanggang 2 years ang kustodian kapag hindi niya nadala ang akusado sa korte, maliban na lang kung may valid siyang dahilan kung bakit hindi niya nadala ang akusado sa hukuman. So yan lang po ang mga salient points ng nasabing batas at sana nakatulong ito sa mga akusado na gustong makalabas pansamantala pero walang perang pampiyansa. Maraming salamat po and see you in my next video.